Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, pag-usapan natin, ito nga pong palusot ni Vice President Sara Duterte tungkol nga po dito sa mini trial eclavush nila na parang sinasabi, wala namang karapatan ang House of Representatives na mag-conduct ng mini trial kasi ang pwede lang na mag-trial ay ang Senado dito nga po sa impeachment. Kumbaga ang trabaho lamang po ng Kamara ay mag-initiate ng complaint, which is totoo nga naman. Pero sino ba yung nagpauso, nagpakalat ng mini trial na yan? Walang iba kundi yung mga DDS senators din. Kasi nilinaw na yan ni Jinky Luistro. Ang sabi niya, si Sara kailangan mag-present ng documents, ng evidence, para depensahan ang kanyang sarili. But it doesn't mean na nag-conduct na sila ng mini trial. Kasi ang pwede lang na mag-trial ay ang Senado. 'Di ba? Ang mga senador, kasi sila yung magsisilbing impeachment court sa impeachment trial ng ating Vice President. Ngayon, itong word na mini trial, pinalagana, pinauso ng mga DDS din. Oo, para gawin nilang palusot. Dito nga po, sa pag-iska po ni Vice President Sara Duterte sa pananagutan, at talagang tama tayo. Ginamit nila ang term na mini trial. Dito nga po, I think, sa Supreme Court. Kasi they are asking na bawal yan. Hindi pwedeng silang magkakandak niyan ng mini trial. Inaabuso nila ang jurisdiction. Kasi ang trabaho lang naman ng Congress or ng Kamara ay mag-initiate ng complaint, hindi para magsagawa ng trial. Kanino ba nagsimula yung word na mini trial? Sa mga DDS. Ang sabi lang, kailangang humarap ni Sara Duterte para depensahan ang kanyang sarili. Kasi ganito yan, mga minamahal. Ako, di ba sinabihan ko nga kayo, may kaso ako. Kinasuhan ako ng ex ko. So, yung magsisilbing pinaka-fiscal dyan, kung dito sa impeachment ni Sara Duterte, ay ang Congress. Diba? So, sa kaso na yon, kailangan kong umattend. Oo. Para depensahan ang sarili ko. Whether madidismiss ba yan or hindi. Kailangan kong umattend para madepensahan ko yung sarili ko. Kasi, pag hindi ako dumalo, walang pagbabasihan ang fiscal na kwento. Paano nila matitimbang ito? Diba? So ngayon, ito namang si Sara Duterte, ang gusto niya mangyari ipa-dismiss. Which is possible din naman. Kasi nangyayari din yan, diba, sa fiscal? Sa mababang kapulungan pa lang na nadidismiss na kapag kulang or nonsense talaga yung kaso mo. Meron nang nangyari ganun kahit hindi ka na pumunta sa fiscal, pwedeng ma-dismiss agad kasi parang gawa-gawa or fabricated lang yung kaso. Pwedeng ganon. Ngayon, gusto niyang i-apply ni Sara Duterte na i-dismiss kasi fabricated yung cases, hindi nasunod yung due process. Tangin ng due process yan, last year pa talaga yan. Oo, sarap mong pitikin sa Diyos ko. So ngayon, itong si Sara Duterte, ang gusto niyang mangyari mga minamahal, ipa-dismiss. Kasi mali daw po ang ginawang aksyon ng House of Representatives na mag-conduct ng mini trial. Ngayon, ang tanong, nag-conduct ba ng mini trial, mga minamahal, ang Kamara? Hindi po sila nag-conduct ng mini trial. Nilinaw po yan ni Jinky Luistro na ang sabi kailangan dumalo ni Sara Duterte para ipaliwanag ang kanyang sarili. Depensahan ang kanyang sarili tungkol nga po dito sa accountability. Tungkol nga po dito sa mga complaints na ipinupukol sa kanya. Ngayon, dahil hindi umattend itong si Sara Duterte, ang ginagawang way niya, nagpapalusot na naman siya na hindi nasunod yung due process. So, ibig sabihin, ayaw lang talaga ni Vice President Sara Duterte na dumalo.
dito nga po sa House of Representatives or dito nga po sa Kamara dahil alam niyang wala siyang matibay na sagot. Wala siyang matibay na ebidensya para i-contradict itong mga nakalap na evidences ng dalawang nag-file ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Now, sinasabi nila, dapat kasi inuunan natin yung issue tungkol sa oil, sa crisis, sa foods. Ginagawa naman yun ng ating gobyerno. Pero it doesn't mean na yung pagnanakaw mo, yung pananagutan mo, ay hindi na dapat natin atupagin. Nagigets ninyo mga minamahal? So, kailangan pa din nilang trabahuin yung mga ganong klaseng bagay. And I don't really get the point bakit itong si Sara Duterte ay hindi niya nalang harapin. Hindi niya nalang, mga minamahal, diba, sagutin yung mga katanungan sa kanya kung talagang alam niya sa sarili niya na wala siyang tinatago. Gets ninyo? Kaso nakikita natin itong si Sara Duterte, mga minamahal, matigas ang ulo. Si Sara Duterte yung tipo ng vice-presidente na hindi nagpapaka-vice-presidente. Akala ko nga bloodbath. Meron bang bloodbath? Natakot? Meron bang bloodbath na hindi kayang sumagot sa mga katanungan? 16 na yung abogado mo. Gets din niya mga minamahal, 16 na yung abogado mo plus ikaw. Pero ano yung nangyayari? Tahimik. Wala. Hindi mo masagot. Sa 16 mong abogado, yung naiisip nila, ipa-dismiss na naman yung complaint. Na napaka very, very short lang naman kung sasagutin mo yung mga katanungan sa'yo. So, ngayon, ang thought ko naman dyan, I think, Vice President Sara Duterte will resign soon kapag hindi siya napagbigyan ng Supreme Court and the impeachment complaint will go to the Senate. And I think, yes, mga minamahal, Sara Duterte will resign. Diba? Para makatakbo siya dito nga po sa pagiging presidente. Kasi that is a calculated moves. Kung kaya pa nilang iwasan na ma-dismiss ang kaso, gagawa sila ng way, gagawa sila ng paraan. Pero kapag wala na talaga, naiakyat, kinatigan sila ng, kapag wala na talagang nagawa, hindi sila kinatigan ng Supreme Court, pag nandyan sa Senado, kapag kulang yung kanilang numero, I think Sara Duterte will resign soon. At halata, kita, at yan po, yung pinaka-exciting part, na itong si Sara Duterte mag-step down as a Vice President. Alright, mga minamahal, kayo po. Ano yung masasabi niyo dito? Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.